Kilat News Updates. Mga balita ngayon, Filipino tennis sensation Alex Ayala nasungkit ang top world number 75 ranking matapos kapusin sa semis sa 2025 Miami Open. Lalaking nagnakaw ng iba't ibang parte ng sasakyan arestado ng NBI. Pag-iimprinta ng mga balota para sa halalan 2025 matagumpay na natapos. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Tuluyan ang nagwakas ang Cinderella run ng Filipino tennis sensation na si Alex Ayala sa 2025 Miami Open matapos mabigong masungkit ang panalo sa dikit na laban kontra world number 5 American tennis player na si Jessica Pegula sa semifinal round sa set score na 2-1 at game score na 6-7, 7-5 at 3-6. Bagamat hindi nakapasok sa finals, makasaysay ang pagtatapos naman ng nakamit ni Ayala matapos nitong talunin ng walang bahid na set loss ang mga bigating tennis players kabilang na sina world number 73 Katie Volinets, number 25 Helena Ostapenko, number 5 Madison Keys at number 2 Iga Swiatek. Bukod dito, siya rin ang kauna-unahang Pilipino na nakatungtong sa World Tennis Association o WTA semifinals at nagpataob ng 3 Grand Slam champions. Umangat na rin ang ranggo nito sa top 75 sa world rankings mula sa kanyang dating ranggo na top 140. May uuwi naman ang 19-year-old tennis sensation ang nasa mahigit $300,000 o nasa mahigit 19 million pesos na papremyo sa pagtatapos ng kanyang laban sa 2025 Miami Open. Arestado ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang lalaking nagnakaw umano ng mga iba't ibang parte ng sasakyan sa loob mismo ng impounding area ng NBI Bureau of Corrections sa Muntinlupa City. Ayon sa NBI, noong Martes ng gabi nang maaktuhan ang 2 individual na pumasok sa impounding area at lumabas na bitbit ang mga ninakaw na parte ng mga sasakyan. Agad na nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad sa mga suspect at natimbog nga ang isa sa mga ito na kinilalang si Emmanuel Cabrera. Nakuha sa suspect ang isang bag na naglalaman ng 6 na electrical wires habang nakuha naman sa address ng kasamahan nito ang car stereo, air conditioning switch, electrical switch cover, vice grip, 2 iron saws, screwdriver, 10 susi at iba pa. Nakatakda namang makasuhan ng suspect sa paglabag sa Article 308 o theft ng Revised Penal Code. Matagumpay nang natapos ang pag-iimprinta sa mahigit 68,400,000 na balota para sa nalalapit na May 12, 2025 elections ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Isinagawa ang opisyal na inspeksyon ngayong March 28 sa National Printing Office o NPO sa Quezon City sa pangunguna ni COMELEC Chair George Erwin Garcia kasama sina Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda at NPO Director Rev C. Escobedo. Ayon sa COMELEC, umabot lamang sa 47 araw ang pag-iimprinta ng mga balota na sinigurong ligtas, maayos at walang aberya. Bahagi ito ng mas pinabilis na proseso upang matiyak na ang lahat ng kinakailangang balota ay maihahatid sa tamang oras bago ang eleksyon. Matapos ang ballot printing ay susunod na ang verification at quality control upang matiyak ang katumpakan ng bawat balota. Pagkatapos nito, agad nang sisimula ng distribution at deployment sa iba't ibang rehiyon ng bansa upang matiyak na lahat ng presinto ay may sapat na supply bago ang araw ng halalan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.